Mahirap para sa atin ang palayain ang mga bagay at tao na alam nating nagbibigay ng saya sa atin. Mga tao o bagay na inaakala nating makakatulong para mabigyan tayo ng ngiti sa buhay. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magpalaya ng isang tao o bagay na nakasanayan mo nang nagbibigay sa iyo ng saya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jill, 36 years old at taga dito sa Pampanga. Isa na akong single mom mula pa last year. Iniwan ako ng aking live-in partner na si Richard. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Buong buhay ko ay nilapag ko na sa kanya at lahat ng desisyon ko ay lagi ko siyang kinukonsider. Kahit na alam ko namang na hindi siya ganon ka-attach sa akin. Mas minahal ko siya kesa sa sarili ko, Papa Dudut. At ang masakit pa doon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat kaya nasaktan ako ng labis dahil hindi nasuklian ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Iyon ang naging mantra ko sa aming relasyon at sa buhay ko mismo, Papa Dudut. Lalo na noong nagkaroon kami ng anak. Hindi niya yon nagustuhan noong una dahil sinabi niyang hindi siya ready na maging isang ama. Nasaktan ako pero pinilit ko na lamang nakalimutan ang sinabi niya. Inisip ko na baka nga nabigla lang siya dahil akala niya ay safe kaming pareho. Pinagpills kasi niya ako dahil hindi pa talaga siya ready na magkaroon ng anak. Kaya lang ay gusto ko na talagang magkaroon kami ng pamilya. Kaya hindi ako nagpills ng halos 1 buwan. Hindi naman niya ito nalaman at sinubukan ko namang ipaliwanag na hindi naman 100% effective ang pag-inom ng pills. Naniwala naman siya. Naging masaya naman ang pagsasama namin noong nagkaroon kami ng anak. Nakita ko namang masaya siya at mahal niya ang anak namin. Kaya lang ay hindi ko masyadong ramdam na pumapantay sa akin ang pagmamahal niya. Doon ako nalungkot pero pinilit ko na lamang na itago. Nagstay naman kasi siya sa akin so inisip ko na lamang na mahal din niya ako. Mas mahal ko nga lang siya. At Papa Dudut, napatunayan ko ang totoo na mas mahal ko siya dahil isang araw pinili niyang iwan ako. Isang araw ay pinakitaan niya ako ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang katotohanan na hindi na niya ako mahal. Pinatunayan niya sa akin ang mga kutob ko na hindi ganon kalalim ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko kaagad yon na proseso, Papa Dudut. Nasaktan ako sa pagiging honest niya at minsan ay hiniling ko na sana'y nagsinungaling na lamang siya sa akin, Papa Dudut. Tulog na ba ang anak natin? Oo, kakatulog lang. Kanina ka pa niya hinihintay. Sorry, may kinailangan lang kasi akong gawin. Hindi mo man lang sinagot yung tawag ko? Nakailang tawag kami ng anak mo kanina kasi gusto ko raw niyang makita at makausapan lang bago matulog. Sorry. Puro sorry na lang. Kailan ka ba babawi sa amin ng anak mo? Hindi naman ako nagkulang sa anak natin. Pero sa akin, May kailangan tayong pag-usapan. dapat nga siguro mag-usap na tayo. Marami na kasi akong napapansin sa'yo eh. Mabuti naman at willing ka makipag-usap sa akin ngayon. Jill, ayoko na. Anong ayaw mo na? Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo nang pinipilit kitang kumain ng gulay? Ayaw mo nang samahan ako magsimba tuwing Miyerkules? Ayaw mo nang samahan ako manood ng TV pagka uwi mo galing trabaho? Alin siya ang ayaw mo at babaguhin ko? Wala nang kailangang baguhin. Ayoko na talaga. Klaruhin mo! Ayoko na sa relasyon natin. Ayoko na rin naman tong nangyayari
sa relasyon natin pero hindi naman ibig sabihin na susukuan ko na. Magkaiba tayo. Gusto ko na tong sukuan. Hindi ka pwedeng sumuko dahil may anak tayo. At hindi ko siya pababayaan. Yan ang mapapangako ko sa inyo. Paano ko bang hahawakan yung pangako na yan hindi mo nga natupad yung pangako mo na magsasama tayo habang buhay? Para sa anak natin, tutuparin ko ang pangako ko. At yung pangako mo sa nanay ng anak mo? Jill, huwag ka naman ganyan. Ikaw pa tong ang lakas ng loob na iwan ako samantalang ako lang naman tong nag-e-effort sa relasyon natin. Ayun na nga eh. Ikaw na lang nag-e-effort. Hindi mo ba makitang unfair yon? Unfair talaga sa part ko. Tapos ikaw pa tong may gana mang iwan? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi na kita mahal. Hindi na ako masaya. At sa tingin mo ako masaya? Kaya nga palayain na natin ang isa't isa para maging masaya na tayo. Alam mong kayo ng anak natin ang nagpapasaya sa akin. Huwag mo namang basta bawiin yun. Ang tagal na nating magkarelasyon ni hindi nga ako nagdemand sa iyo ng kasal kasi alam kong ayaw mo. Nakailang sumbat ka na sa kasal sa akin. Kasi ang tagal ko nang hinihingi pero hindi mo magawang ibigay. Kasi hindi ako ready. O talagang hindi lang ako yung gusto mo makasama habang buhay. Sa akin ka hindi ready, di ba? Hindi madaling aminin pero totoo. Hindi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ay, Richard! Ramdam ko naman yan una pa lang. Hindi lang ako nagsalita. Kasi akala ko magagawa ng paraan ng oras yung nararamdaman mo para sa akin. Umasa ako na mamahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ni minsan di mo sinubukang pumantay sa nararamdaman ko. Napakatamad mong magmahal. Yun na nga ang problema. Lagi mo hinihiling na pantayan kong pagmamahal mo sa akin. Isa hindi ko nga magawa. O ayaw mo nang gawin talaga. Siguro nga, oo. Tatanggapin mo na lang? Wala man lang pagbabago para sa anak mo? Hindi ako nagkulang sa anak natin. Kaya alam kong wala akong dapat gawing pagbabago. Ang makasarili mo! Hindi ba mas makasarili ka kasi ayaw mo akong palayain kahit alam mong ayoko na? Para to sa anak natin! Bakit ba mas ramdam kong ginagawa mo to para sa sarili mo? Hindi ako nakasagot dahil alam kong yon ang katotohanan. Totoo ang sinabi ni Richard na kaya ko siyang gustong magstay ay para sa akin at hindi para sa anak namin. May parte sa puso ko na ginagawa ko ang pagmamakaawa kay Richard para sa anak namin. Pero mas malaking parte noon ay ginagawa ko para sa sarili ko. Buong gabi ay nakiusap ako kay Richard na huwag na akong iwanan. Nilatag ko ang iba pang mga kadahilanan para magstay siya pero lahat ng yon ay tinabla niya. Desperada na ako para hindi siya umalis sa buhay ko, Papa Dudut. Nagwala ako, sinaktan ko siya ng pisikal at nagpaulit-ulit ang pagmamakaawa ko sa kanya. Alam kong napalala noon ang kagustuhan niyang umalis na. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong ipakita ang totoong emosyon ko. Ang tagal kong tinago lahat ng sakit tapos sa huli ay iiwanan niya lamang ako. Natapakan ang emosyon ko at lumaban ang katawan ko. Hindi naman inilagan ni Richard ang mga pananakit ko sa kanya at sa mga masasakit na salita ko. Inubos ko talaga ang lahat ng nasa puso ko baka sakaling makatulong sa pag-move on ko. Kung hindi lang nagising ang anak namin, hindi sana ako titigil sa pananakit kay Richard. Kinuha namang pagkakataon yon ni Richard para umalis na. Wala siyang kinuhang mga damit. Pagbalik ko sa sala, hindi ko na siya nadatnan doon at nanlumo ako. Hindi pa ako tapos magmakaawa at hindi pa ako tapos sabihin lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala tuloy akong nagawa kundi ang umiyak na lamang mag-isa. Hindi nalaman ng anak namin ang nangyari at hindi ko rin alam kung paano noon ipapaliwanag sa anak namin na iniwan na kami ng ama niya. Naiwan ako mag-isa sa pangangalaga ng anak namin, Papa Dudut. Kahit tinupad naman ni Richard ang pangako niyang sustento sa aming mag-ina, ay hindi pa rin yon naging sapat at gusto ko pa rin ang buong pamilya, Papa Dudut. At pinangako ko sa sarili kong hindi ako titigil hanggat hindi ko napababalik sa buhay ko si Richard.
desidido akong bumawi siya sa kahit na anong paraan. Nakayanan kong tiisin ang kakarampot na pagmamahal niya dati. Alam kong makakayanan ko pa rin yon sa mga susunod, Papa Dudut. Hello? Hello, Richard? Bakit? Magtatanong lang sana ako kung kailan ka magpapadala ng sustento sa amin ng anak mo. Di ba alam mo naman na ang regular schedule ang padala ko? Kino-confirm ko lang baka kasi may pagbabago. Walang nagbago. Ganun pa rin. Kung meron man, magsasabi ka agad ako sa'yo. Paborito mo pa rin ba yung ginataang tulingan? Ano? Naisip ko kasing magluto nun eh. Pwede ko namang ihatid sa'yo ngayon. Ako lang naman ang pwedeng kumain nun dito sa bahay. Naisip ko lang i-share sa'yo. Hindi na. May mga natira pa akong ulam dito. I-ref mo na lang para may makain ka kapag naumay ka sa mga ulam mo dyan. Ang layo ng bahay mo sa bahay ko ngayon. Hindi mo na kailangan ipadala. Mahal magpa-deliver. Hindi ko naman ipapadeliver sa iba. Ako na mismo ang maghahatid. Jill, hindi na kailangan. Pero paborito mo yung ginataang tulingan, di ba? Dati yon. Akala ko ba walang nagbago? Saan na naman ba papunta ang usapang to, Jill? Baka lang lumamig na ang ulo mo sa akin at naisip mo magkaayos na tayo. Sabi ko na eh. So ano nang sagot mo? Kailan mo gustong pag-usapan tungkol sa pagbabalikan natin? Nakailang buwan na rin naman na tayong hiwalay. Baka nakapag-isip ka na ng tama. Jill, wala na akong balak makipag-usap pa tungkol sa relasyon natin. Wala na tayong ibang dapat pag-usapan kundi ang anak natin. Ito na yung tama para sa sitwasyon natin. Para rin naman sa anak natin tong ginagawa ko ah. Huwag mo namang gamitin ang anak natin para makuha mo ang gusto mo. Hindi ko ginagamit ang anak natin. Gusto ko lang makita mo ng mas maayos na kailangan ka ng anak mo. Kaya nga ginagawa ko pa rin ang best ko para sa kanya kahit hindi na tayo nagsasama sa iisang bahay. Pero hindi ba't mas magiging maganda para sa kanya na kasama ka namin sa iisang bubong? Hindi mo ba naisip yun? Hindi na tayo pwede magsama. May babalik ko rin ang pagmamahal mo para sa akin. Magbabago ko para sa'yo. Lahat ng ayaw mo sa akin tatanggalin ko. Gumawa ka ng listahan. Alam ko na karami na ako sa'yo. Hindi na maibabalik ang pagmamahal ko sa'yo kasi may iba na ako. May iba ka na? Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero nagsasama na kaming dalawa ng bago kong girlfriend. At mas pinili mo siya kaysa mabigyan ng masayang pamilya ang anak mo? Kaya pa rin nating mapasaya ang anak natin kahit hindi na tayo magkasama. Hindi mo kasi maintindihan. Ikaw ang hindi makaintindi. Ilang buwan na tayong hiwalay, pero hindi mo pa rin magawang tanggapin. Kasi para tayo sa isa't isa. Yan ang binuo mong idea sa ating dalawa. Pero Jill, hindi na tayo para sa isa't isa una pa lang. Alam mo yan. Lagi na lamang kay Richard ang huling salita, Papa Dudut. Hindi na naman ako nanalo dahil alam kong tama naman siya. Alam kong hindi kami para sa isa't isa pero pinipilit ko dahil siya na yung buhay ko. Mali nga na gawing mong mundo ang isang tao pero sa ganitong paraan ako naging masaya. Kaya nung umalis si Richard ay nawala na ako ng dahilan para magpatuloy pa. Kahit mismong anak namin ay hindi na ibigay ang saya na dulot sa akin ni Richard. Nakaka-guilty ang ganong pakiramdam pero totoo akong tao at alam kong ito ang totoong nararamdaman ko. Papadudot, after kong nalaman na may iba na ang karelasyon si Richard ay nadurog ako. Hindi ko naalaga ang maayos ang anak ko at kinailangan ko muna siyang ipaalaga sa magulang ko para maproseso ko ang nangyari sa amin ni Richard. Nagkulong lamang ako sa bahay at iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Panay ang tingin ko noon sa pictures namin ni Richard dahil sobrang nami-miss ko na siya. Binalikan ko ang lahat ng conversation namin noong nagsisimula pa lamang ang relasyon namin. Alam kong sinasaktan ko lamang ang sarili ko sa ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilang sariwain noon ang nakaraan namin.
Naging masaya naman kami dati kahit na nakukulangan ako sa pagmamahal niya sa akin. Kung nakontento na lamang sana ako dati at hindi na lang laging nagrereklamo sa kanya, sa sama ng loob ko dahil hindi ko masyadong maramdaman ang pagmamahal niya, sana'y hindi kami nagkahiwalay. Sana'y natuto akong tanggapin na lamang kung ano lang ang kaya ni Richard kung yun lamang ang paraan para magstay siya sa buhay ko. Pinagod ko rin ang sarili ko sa kakaisip ng paraan para makuha ko siya pabalik sa buhay ko, Papa Dudut. Hanggang sa bigla ko naalala ang tiyahin kong nasa probinsya. Napangiti ako dahil nakaisip na ako ng magandang plano at kailangan ko ang tiyahin ko para may sakatuparan yon. Papa Dudut, alam ko na ang gagawin ko at sigurado na ako noon na makukuha ko pabalik si Richard. Dahil doon ay napatigil na ako sa pag-iyak. Dahil doon ay gumaan na ang pakiramdam ko dahil mababawi ko na kung sino ang para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko muna kinuha ang anak ko sa mga magulang ko dahil kinailangan kong umuwi ng probinsya para puntahan ang tiyaming ko na noon ay 60 years old na. Matandang dalaga at nakatira malayo sa mga kamag-anak namin. Naging close kami ni Tiyaming noong bata pa lamang ako. Pinsan siya ng nanay ko at siya ang pinaka-paborito kong kamag-anak sa lahat dahil kaya niya akong intindihin. Ako lang din ang nakakaunawa sa kanya dahil tingin ko sa kanya ay mabuting tao. Samantalang ang tingin sa kanya ng iba naming kamag-anak ay weirdo at may sapak sa utak. Hindi ko nakita yon sa kanya. Nakita kong matalino siya at mayaman ang espiritualidad niya. Kaya mas lalo akong napalapit sa kanya dahil gusto kong malaman ang mga bagay na hindi pa alam ng karamihan. Kaya lang ay kinailangan niyang umalis sa barangay namin dahil hinuhusgahan na siya ng mga kakilala namin base sa ginagawa niyang kabuhayan. May sabi-sabi kasi sa barangay namin na isang mangkukulam ang tiyaming ko. Kahit mga kamag-anak ko mismo ay pinapaniwalaan yon. Bata pa lamang ako noon pero alam kong may katotohanan ng sinasabi nila. Tuwing may nakakaaway si Tiyaming sa lugar namin ay inaasahan ng lahat na may mangyayaring hindi maganda sa tao na yon at walang naging palya yon, Papa Dudut. Sa kwarto ni Tiyaming minsan na akong nakapasok. Wala ni isa sa mga kamag-anak ko ang nagtangkang pumasok doon maliban sa akin. Hindi ko na inulit dahil natakot ako sa mga nakasabit sa kanyang dingding lalo na ang itim na kandila at iba't ibang larawan ng mga taong kakilala at hindi ko kakilala. Hindi ko naman yon pinaalam sa kanya o sa kahit na sino dahil gusto kong protektahan ang tiyahin ko dahil naging maayos naman siya sa akin. Kaya ang laking lungkot ko noong napilitan siyang lumayo para hindi na rin madamay kaming pamilya niya. Tumira siya sa isang liblib na lugar kung saan ay hindi ganong kadaling makapunta pero nagawa ko. Dahil gusto ko nang magkabalikan kami ni Richard at alam kong si Tiyaming lang ang tunay na makakatulong sa akin. Siya ang magiging tulay ko para magawa ko yon. Ang tagal na rin noong huli ko siyang nakita at nanibago siya sa akin nang muli kaming magkita, Papa Dudut. Oh, Jill, hindi kita halos nakilala ah. Marami talaga nagagawa ang oras sa tao, Tiyaming. Sa akin ba anong nagawa ng oras sa itsura ko, ha? Parang umatras ang oras sa inyo. Bumabata kayo tignan ah. Eh, hindi ba halatang may 20% na discount na ako sa mga kainan? Naku, mukha lang kayong may discount sa jeep. Ano yon, senior citizen discount? Student discount! Ay naku, ang batang ito, lumaking bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi ka lang ng ganyan kasi mukhang may kailangan ka sa akin, ano?
Paano nyo alam? Iba talaga ang powers mo. Hindi na kailangan ng espesyal na kapangyarihan para malaman kung may kailangan sa akin ng isang tao. Una, binola mo ako. Pangalawa, dinayo mo ako. Una, nagsasabi lang ako ng totoo. Pangalawa, naalala ko lang kayo kaya bigla ko kayong dinalaw. Matanda na ako pero hindi ako uto-uto. Halos 2 dekada kang hindi nagparamdam sa akin Tapos bigla kang susulpot. Sabihin mo na lang ang totoo. Hindi naman sasama ang loob ko May kailangan nga po ako. Ano ba yun? Magpapatulong lang sana ako. Kung uutang ka, wala akong may bibigay sa'yo, ha? Hindi pa nga ako binabayaran ng mga nagpagamot sa akin Hindi po ako uutang pero may gusto rin akong ipagawa sa inyo. Handa ako magbayad. Ano ba yun? May nangkulam ba sa'yo? May nagkagustong kapre o tikbalang? Nausog ka ba ng matandang dalaga? Gusto ko lang bawiin ang asawa ko. Sino nang gayuma sa asawa mo? Wala po. Gusto kong gawan niyo ako ng gayuma para bumalik siya sa akin. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Wala akong ibang gustong mangyari ngayon kundi ang magkabalikan kami. Akin siya Akin! Nasasaktan ka lang ngayon at hindi pa sanay na hiwalay na kayo. Pero balang araw, magiging ayos ka rin. Makakahanap ka rin ng iba. Makakalimutan mo rin siya. Hindi, Chaming. Gusto ko sa akin lang siya. Akin lang si Richard. Walang ibang dapat makinabang sa kanya kundi ako lang at anak namin. May anak na kami. Di ba dapat sa amin lang siya at hindi sa ibang babae? Ay may anak na pala kayo. Kaya naman pala. Matutulungan niyo ba ako? Para sa apo ko sa'yo, abay gagawin ko. Epekto kaya? Magkakahiwalay sila ng bagong karelasyon niya? Kung hindi ka maniniwala, hindi epekto yun. Pero paano kung Magkakahiwalay silang dalawa. Maniwala ka sa akin. mamahalin din kaya niya ako ng sobra tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Hindi nakapagsalita si Chaming sa huling tanong ko, Papa Dudut, kahit siya ay hindi naging sigurado sa pwedeng mangyari. Nasabi niya sa akin na kaya niyang paghiwalayin sina Richard at ang bagong karelasyon nito pero hindi niya may pangakong magiging kapantay ng pagmamahal ko ang pagmamahal ni Richard sa akin. Tinanggap ko na lamang yon kasi ang habol ko lang din naman ay ang magkabalikan kami. Ayoko talagang mabuhay ng mag-isa nang hindi kasama si Richard kaya ako yun nagawa, Papa Dudut. Hinanda lahat ni Chaming ang kailangan niya sa orasyon na gagawin niya. Kinuha niya rin ang ibang impormasyon tungkol kay Richard at sa bago nitong girlfriend. Mabuti na lang at nag-stalk ko ang bagong girlfriend ni Richard kaya ako nalaman ang lahat tungkol sa kanya. May kasikatan din kasi ang babaeng yon sa social media kaya madali ko lang nahagilap ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Matapos noon ay sinimulan na nga ni Chaming ang orasyon. Ginamitan niya yon ng itim na kandila at ibang spices. Hindi na ako nagtanong kung ano ang mga yon. Pinagmasdan ko na lamang at dinasal na sana ay magkaroon ng katuparan ang orasyon na yon, Papa Dudut. Umuwi na rin ako after noon at binilinan ako ni Chaming na huwag masyadong isipin ang ginawa naming orasyon para magkaroon yon ng katuparan. Nahirapan ako roon dahil kapit na kapit ako na matutulungan ako noon para magkabalikan kami ni Richard. Pagkarating ko ng bahay ay tinawagan ko na ang mga magulang ko para kunin ang anak ko. Hinatid naman nila sa bahay at napansin nilang ganado akong muli. Hindi na ako nagkwento dahil malamang ay kukontrahin nila ang ginawa kong paglapit kay Chaming, lalo na ang nanay ko na sagrado katoliko. Makalipas nga ang ilang araw ay kinumusta ko si Richard, Papa Dudut. Nagbabaka sakali akong may nangyari na dahil napansin kong nagpo-post na siya ng malungkot sa kanyang Facebook. Lihim akong nasiyahan dahil pakiramdam ko ay yun ang katuparan ng hiling ko. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi niya sinagot. Hanggang sa pinuntahan ko na lamang siya sa bahay niya. Iniwan ko munang muli ang anak namin sa magulang ko dahil may naisip akong plano, Papa Dudut.
Jill, anong ginagawa mo rito? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinagot. Pwede mo naman kasi i-text na lang kung ano man yung kailangan mo. Magre-reply naman kagad ako pag di na ako busy. Alam mo namang hirap ako mag-text, di ba? Ano ba kasi yun? Hinahanap ka kasi ng anak natin. Namimiss ka, gusto ko raw makita. Tatawag ako mamaya sa kanya. Wag muna ngayon, please. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Napansin ko pa na yung post mo ng malulungkot sa Facebook ah. Wala yun. May problema kayo ng girlfriend mo? Hindi ko alam. Ah, may problema nga kayo. Okay lang ba kung umalis ka na muna? Kailangan ko lang mapag-isa. Dapat nga may kasama ka ngayon para mabigyan ka ng tamang advice. Lalabas naman kami ni Arthur mamaya para mag-inuman. Ayos na ako ron. Iba pa rin kapag may kausap ka ngayon lalo't babae ako. Alam ko ang takbo ng utak ng mga babae. Bakit? Hindi ka ba busy? Andito ba ako ngayon kung busy ako? Eh yung anak natin, nasan? Nasa magulang ko. Pinabantayan ko muna kasi medyo nag-aalala rin ako sa'yo eh. Liga, pasok ka. Salamat. Upo na rin ako ah. Pili ka lang ng gusto mong maupuan dyan. Kukuha lang ako ng kape. Ay, okay na. Mag-usap na lang tayo ngayon. Maupo ka na rin. Halika, tabihan mo ako. Paano ba to? Anong paano ba to? Paano mo ako matutulungan sa girlfriend ko? Nagtalo na lang kami bigla dahil sa sinaing. Inaway niya ako. Inaway ko rin siya. Dahil lang sa sinaing? Alam ko ang babaw. Pero hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit ako sumabog ng ganun. Asan siya ngayon? Umuwi muna siya sa magulang niya. Hiwalay na kayo? Nakipag-cool off siya sa akin. Pero makikipag-ayos ako. Alam mo kung ako sa'yo, wag na. Yan ang ibibigay mong advice sa akin? Kasi naman kung sa maliit na bagay lang ganyan na kayo magtalo. Paano pa kaya kapag malalaking pagsubok na? Tama ka naman. Kaya lang. Gusto mo ba dalhin ko muna rito ang anak natin para malibang ka? Pwede naman. Kaya lang, lalabas kami ni Arthur mamaya eh. Pwede namang dito lang din ako para pag umalis ka, may magbabantay sa anak natin. Tapos uuwi na lang kami kinabukasan. Ayos lang ba? Parang hindi magandang idea yan. Ay nako, naka-move on na ako sa'yo no. Walang halong mali siya tong pagstay ko rito kung yan ang iniisip mo. Gusto ko lang makatulong. Tsaka pag malungkot ka, maapektuhan yung pakikitungo mo sa anak natin. Bilang nanay, ayoko namang mangyari yun. So ginagawa mo lang to para sa anak natin? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, naka-move on na ako sa'yo. Siyempre, nagsinungaling ako kay Richard para payagan niya akong mag-overnight sa bahay niya. Kailangan ko rin kasing makibalita at natuwa talaga ako sa nangyari. Kinuha ko ang anak namin at saka dinala sa bahay ni Richard. Natuwa kong makita silang masayang magkasamang mag-ama. Parang nabuo ulit kaming pamilya. Hindi na rin natuloy na umalis si Richard kasama ang kaibigan niyang si Arthur. Nag-decide na lamang siya na manood kaming pamilya ng pelikula sa bagong TV niya. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon at naging magaan din ang pakikitungo sa akin ni Richard. Kaya naman alam kong nag-work talaga ang orasyon na pinagawa ko kay Chaming. Hindi rin niya hinawakan ang cellphone niya buong magdamag na kasama niya kami. Kaya alam kong hindi sila nagkausap na dalawa ng girlfriend niya. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, nakibalita pa rin ako kay Richard, hindi pa rin daw sila nagkakaayos ng girlfriend niya. Ramdam kong balisa si Richard at ayon kay Chaming, parte raw yon ng ginawa niyang orasyon. Hindi rin nag-attempt na lumapit si Richard sa girlfriend niya at hindi raw niya maintindihan kung bakit. Dati naman daw ay si Richard ang nagpapakumbaba sa tuwing may maliit silang away. Pero noong pagkakataong yon ay nagbago na ang lahat. Hindi na raw naramdaman ni Richard na kailangan niyang lumapit sa girlfriend niya. Naramdaman daw niya na nababalisa siya sa tuwing naiisip na kausapin ang babaeng yon. Isa na namang senyales na epektibo ang ginawa ni Chaming. Kaya naman nagpapasalamat akong muli sa tiyahin ko. Ang kailangan ko na lang hintayin ay ang pagbabalik ni Richard sa aming mag-ina. Hindi ko paramdam na nagbalik na ang pagmamahal niya sa akin pero sabi nga ni Chaming,
Kailangan ko lang magtiwala sa hiwaga ng gayuma. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masaya ako na nadagdagan na rin ang atensyon ni Richard hindi lang sa anak ko kundi maging sa akin din. Kinilig ako sa tuwing kinukumusta ko ni Richard, Papa Dudut. Lagi na rin niyang hinihiram ang anak namin at dumadami na ang oras niya sa aming mag-ina. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako na lumapit ako kay Chaming. Wala pa rin akong nabalitaan kung nagkakausap pa rin ba sina Richard at ang girlfriend niya. Kailangan ko na lang silang mapaghiwalay ng totoo para matapos na ang kalbaryo ko at makapasok na akong muli sa eksena. Alam ko namang alanganin pa rin si Richard sa gagawin noon sa relasyon nila. Ramdam ko pa rin naman noon na may pagmamahal pa rin siya sa babaeng yon. Ang maganda lang sa nangyayari noon di gumagawa ng paraan si Richard para magkaayos sila ng girlfriend niya. Pasensya na ha kung hindi ko magawang banggitin ang pangalan ng girlfriend ni Richard dahil kapag naririnig ko yon ay nababalisa din ako. Sinabi ni Chaming na normal lang daw yon sa mga nagpagawa ng orasyon. Papa Dudut, inakala kong magtutuloy-tuloy na ang magandang balita na hindi na nga magkakaayos sina Richard at ang girlfriend niya. Hanggang isang araw ay napansin ko na lamang na parang biglang nagbago si Richard. Hindi na siya dumadalaw noon sa bahay namin at bihira na rin kung hiramin niya ang anak namin kahit na day off niya. Kinutuban na ako lalo na at bihira na rin niyang sagutin ang mga tawag ko. Alam kong may mali na. Tinanong ko si Richard kung nagkaayos na ba sila ng girlfriend niya at sinabi niyang oo. Nagkabalika na raw sila. Nadurog muli ang puso ko, Papa Dudut. Iniwan kong muli ang anak ko sa mga magulang ko at saka pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit nagkabalikan pa rin silang dalawa, gayong malakas naman ang ginawang orasyon ni Chaming. Nung nakarating na ako sa bahay niya, saktong kakalis lang ng dalawang customer niya, Papa Dudut. Customer mo ba yung mga umalis, Chaming? Ay oo! Yung isa nagpagawa ng orasyon para lumakas ang negosyo niya. Yung isa naman nagpahula. Nanguhula ka na rin pala? Ay hindi pa ganun kapulido. Kaya nga ang hingi ko lang, madalas donasyon lang. Papahula pa naman sana ako. Ay saka na kapag magaling na ako talaga. Tsaka nanghihina pa ako ngayon eh. Hala, ayos lang po ba kayo? Dumagsa kasi ang mga customer mula pa kahapon. Bentang-benta pala kayo eh. Irekomenda ko nga kayo sa mga kakilala ko sa amin sa Pampanga. Ay sige nga para makadagdag sa pagpapagawa ko ng bahay. Maliit lang din kasi ang sinisingil ko sa mga customer ko. Akong bahala sa inyo. Basta tulungan nyo rin ako kay Richard. O di ba hindi nga't natulungan na kita noon? Nagkahiwalay na sila ng nobya niya, hindi ba? Nagkahiwalay lang pansamantala pero ngayon nagkabalikan ulit sila. Ah, ganun ba? Effective yung orasyon na ginawa nyo para maghiwalay sila eh. Pero bakit nagkabalikan ulit? Hindi ba dapat hindi na? Dahil kumukupas din ang gayuma o kahit anong klase ng orasyon. Bakit di nyo sinabi sa akin? Ay hindi ba? Hindi ko ba nabanggit? Ang importante ngayon alam mo na. Paano to, Chaming? Kailangan ko magkahiwalay ulit sila. Tulungan nyo naman ako. Tinulungan na kita nung minsan. Nanghihina ako ngayon. Baka isara ko muna itong bahay ko para sa mga ganyan. Ako na magpapagawa ng bahay nyo. Paghiwalayin nyo lang sina Richard at yung girlfriend niya. Sigurado ka ba? Opo, basta may babalik nyo sa akin si Richard. Akin siya eh, akin! Hindi mo naman kailangan ipagawa itong bahay. Pero ayos naman sa akin kung magbabayad ka bilang kailangan ko rin makabawi sa mga espiritong gabay ko na tumutulong sa akin sa proseso. Kahit magkano pa yan? Sige, gagawin ko sa Biyernes. Lalo't bilog ang buwan nun. Malakas ang epekto kapag sa araw na yung ginawa ang orasyon. Chaming, tuloy-tuloy lang ha. Tatawagan ko kayo kapag kumukupas na yung orasyon para magawa nyo ng paraan. Siya, sige. Lulutuin ko lagi ang kandila. Masiguro lang na magkahiwalay sila ulit. Salamat, Chaming. Pero tandaan mo, Jill, ha? Lahat ng ginagawa kong ito ay may kapalit. Babayaran ko naman po kayo eh. Kapalit sa'yo.
May balik ito sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi ko sinagot ang tanong ni Chaming, Papa Dudut. Doon ko lang na-realize na may kapalit nga naman ang paglapit sa mga ganong ritual. Pero sabog ako mula sa pagmamahal ko kay Richard kaya sinabi kong ayos lang. Napansin kong nadismaya si Chaming sa sinagot ko. Kaya lang ay hindi na rin siya nagsalita pa. Nagpaalam na rin ako dahil kailangan ko nang sunduin ang anak ko at habang nasa bus ako ay nakaramdam ako ng takot sa posibleng maging balik sa akin ng pinagawa ko. Kaya lang Papa Dudut, mas nangibabaw talaga ang kagustuhan kong makuha pabalik si Richard. Natikman kong muli ang atensyon niya mula nung nagkahiwalay sila pansamantala ng girlfriend niya. Kaya lang mabilis din yung nawala dahil kumupas na pala ang orasyon na pinagawa ko. Sumapit nga ang araw ng Biyernes, kabilugan ng buwan. Saktong 3:00 daw ng madaling araw nang simula ni Chaming ang ritual. Excited na naman ako sa magiging pagbabago ng trato ni Richard sa aming mag-ina. Kaya lang ay hindi agad umepekto tulad ng dati. Ilang beses kong kinulit si Chaming pero sinabi niyang habaan ko ang pasensya dahil di e-epekto kapag nagmamadali ako o masyado akong atat. Sinubukan kong magpasensya at makalipas lang ang 2 linggo ay nagkahiwalay muli sina Richard at ang kanyang girlfriend. Naibalik muli sa aming mag-ina ang atensyon ni Richard. Natuwa na naman ako. Hiniling kong muli kay Chaming na lutuin pa ang kandila niya at sumunod naman siya. Napagastos ako dahil gusto kong masiguradong babalik si Richard sa akin. Nagtuloy-tuloy naman ang magandang balita para sa akin. Ramdam ko noon na wala nang ang balikang mangyayari sa pagitan ni na Richard at ng kanyang girlfriend. Binura na rin kasi ni Richard ang mga pictures nila ng girlfriend niya sa social media accounts nito. Lumaki tuloy ang pag-asa kong magkakabalikan kami lalo't malungkot si Richard. Inabot ng 5 buwan ang saya ko hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lamang na ikakasal na silang dalawa. Gumuho ang mundo ko. Nagmadali akong pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit ganon ang nangyari. Akala ko noon ay mapapasa akin ng muli si Richard, bakit biglang bumalik siya sa babaeng yon. Chaming! Ikakasal na si Richard at ang girlfriend niya! Ay, ganun talaga. Paano ganun talaga? Kung hindi ukol, abay hindi bubukol. Pero di ba ginamitan mo naman ng malalakas na orasyon? Ano nangyari? Ginamitan ko nga. Nakita mo naman ang epekto ng mga nakaraang buwan, hindi ba? Oo, nagkagulo sila, nag-away, nagkahiwalay. Oh, edi ibig sabihin, umepekto nga. Pero bakit ngayon hindi na? Ba't nagkabalikan sila? Gusto mo ba magsindi ulit ako ng kandila? Niloloko na ata ako ng mga kandila mo eh. Paano bang niloko ka? Nakita mo nga nagkahiwalay sila, hindi ba? Pero nagkabalikan din sila. Hindi ganito ang plano. Dapat forever sila magkakahiwalay. Ganun nga talaga. Yan na lang ba isasagot nyo sa akin ngayon? Malamang. Matapos lahat ng binayad ko sa inyo? Halos napunta na sa inyo lahat ng ipon ko para sa kinabukasan ng anak ko eh. Jill, nagpagawa ka sa akin ng ritual, hindi ba? Malamang kailangan mong magbayad. At saka ang sabi mo sa akin, babayaran mo ko. Ikaw ang nagpresenta. Pero sana, tulad ng ibang customer, maibigay man lang sana ang serbisyo na kailangan ko. Naibigay ko naman sa'yo ang kailangan mo. Napaghiwalay natin si Richard at yung girlfriend niya. Uulitin ko lang. Nagkabalikan silang dalawa at ngayon ikakasal na. Ginawa ko na ang lahat, Jill. Pagpasensyahan mo na kung ano lang ang inabot ng makakaya ko. Gawin niya ulit ang paraan. Kausapin mo kung sino man yung nasa kabilang mundo na tumutulong sa inyo. Basta gawan niyo ng paraan. Ganyan na ba ang nagagawa ng pagmamahal mo para kay Richard? Ito ang nagagawa sa akin kapag hindi ko nakukuha ang serbisyong binayaran ko.
Yan ang nagagawa ng mga taong hindi kayang pakawalan ng isang bagay na alam naman nilang tapos na. Hindi mo alam ang nararamdaman ko kaya ang dali para sa'yo na sabihin yan. Madali para sa akin na sabihin ito sa'yo dahil bata ka pa lang, ganyan na ang ugali mo. Naalala mo yung manika mong hindi mo naman na pinaglalaroan pero ipinagdadamot mo sa pinsan mong ipahiram. Ang dami mong bagong laruan pero ayaw mong bitawan yung luma para ibigay sa iba kahit alam mo namang hindi mo na naman kailangan. Ganyan ka talaga, Jill. Kinukulong mo sa mga palad mo yung mga tao o bagay na dapat matagal mo nang pinakawalan. Matagal na tayong hindi nagkasama kaya wala kang alam sa mga pagbabago ko ngayon. Nagbago ka ba talaga? O tulad ka pa rin ng batang Jill na sakim at puro sarili lang ang iniisip? Kung hindi ka na makasarili, asa ng anak mo ngayon? Bakit imbis na inaalagaan mo siya ngayon, nandito ka't nagagalit sa akin dahil hindi mo makuha ang isang bagay na hindi naman talaga para sa'yo? Sino ka ba para sabihin na hindi para sa akin si Richard? Hindi siya para sa'yo, Jill. Sa iba't ibang buhay, hindi siya nanatili sa'yo. Hindi siya para sa'yo. So pinirahan niyo lang ako? Alam niyo namang hindi pala siya para sa akin pero kuha ka ng pera sa akin para paasahin ako mapaghihiwalay mo yung dalawa? Napaghiwalay naman natin sila, hindi ba? Ilang beses pa nga. Pero tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kung hindi nakatadhana para sa'yo, hindi talaga mapupunta sa'yo. Kahit pa ilang kandila ang sindihan natin, lutuin natin, hindi nun makakayanan ng itinakda. Tinakda kayong magkahiwalay. Itinakda si Richard para sa iba. Sana iyon ay maging klaro sa'yo. Hindi talaga siya para sa'yo. Para akong paulit-ulit na sinampal sa mga sinabi ni Chaming, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na may katotohanan lahat ng sinabi niya. Ilang beses nang pinatunayan sa akin ng tadhana na hindi kami ang itinakda para sa isa't isa, pero patuloy ko yung nilabanan. Totoo ang sinabi ni Chaming. Hindi ko magagawang pakawalan yung mga bagay na alam kong tapos na. Hindi ako natuto. Hindi ako pumayag na basta-basta na lamang mawala lahat ng bagay na gusto kong hawak ko lamang. Gaya na lamang ni Richard, Papa Dudut. Iniyak ko lang ang nararamdaman kong pait at sinubukan kong tanggapin pero hindi ko kaya. Nilabas ni Chaming ang barahan niya at saka walang pasabing binasahan ako ng kapalaran. Doon niya ipinakitang hindi talaga kami ni Richard ang nakatakda. Nakita na raw yon ni Chaming. Sina Richard at ang kanyang girlfriend ang nakatakdang magsama habang buhay. Parang dinaganan ang dibdib ko sa mga sinabi ni Chaming, Papa Dudut. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Pero nung hinawakan niya ang kamay ko at sinabing merong bagong darating, at yun na nga ang para sa akin. Ramdam ko ang sincerity sa mga mata ni Chaming at sinabi niyang paparating na ang para sa akin. Kung magagawa ko lang bitawan ang hindi na para sa akin. Papa Dudut, hindi na ako umulit pa na magpagawa ng orasyon kay Chaming. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Minessage ko si Richard at sinabi kong kailangan ko munang malayo sa kanya para makapag-move on. Inamin kong may pagmamahal pa rin ako sa kanya at hindi madali na malamang ikakasal na siya sa iba. Kailangan ko lang ayusin ang sarili ko at intindihin ang anak ko. Naintindihan naman niya at humingi siya ng tawad sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Inayos namin ang para sa schedule ng anak namin at sinabi ko sa kanya na sa magulang ko na lang lumapit kung may kailangan siya sa anak namin. Hindi ko muna siya kayang makita o makausap man lang dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Ikakasal na sila ngayong taon, Papa Dudut, at hindi pa rin ako makamove on sa kanya. Pero kinaya ko na ngayon. Bit-bit ko na lamang ang pag-asa na balang araw ay may darating din na para sa akin. Na kapag hindi ko pa binitawan si Richard,
itatago siya ng dakilang lumikha sa akin. Kaya ako bumitaw dahil alam kong may darating at yon ang mananatili para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pangunawa at pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga masusugid na tagapakinig sa Barangay LS 97.1 Forever. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever at kapusong kabarangay, Jill. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!